Weekend na naman po at sa nagdaang isang linggo, napakadami pong naging kaganapan. At dahil weekend po ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong reaksyon at opinyon sa mga kaganapan na nangyari sa mundo ng politika. Unahin po natin itong kondisyones ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya a-attend daw siya ng budget deliberation ng Office of the Vice President sa dalawang kondisyon. Una sa mga kondisyon niya, dapat daw imbitahan din ng House of Representatives si Pangulong Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. At yung pangalawa nga, ay dapat magpakita sila ng dokumento na naalis na sa lookout order yung kanyang mga alipores. Kasama na dyan si Zuleika Lopez. Meron po kasing nag-react na isang netizen tungkol po dito sa demand ni Sara Duterte na kailangan pasiputin si Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. Sobrang demanding naman itong bratinela na to. Kailangan talaga may kondisyon para siya humarap sa budget deliberation ng opisina niya. Opisina mo yan, ikaw ang nanghihingi ng budget. At isa ako sa maraming nagsasabing sumusobra na si Sara Duterte at nagpipiling presidente. Akala niya, what Sara wants, Sara gets. Sabi ng isang netizen, well, giving that courtesy to the president as the head of the executive department makes sense. The OVP, on the other hand, is just another office below the president, same as any other department or agency, which is totoo naman. Siya ay below the president. Pero ang gustong mangyari ni Sara Duterte, kung ano ang hiling sa kanya na umattend sa budget deliberation ng OVP, dapat pati yung presidente ganun din. Imbitahan nyo rin siya, pasiputin nyo rin siya sa sarili niyang budget deliberation. Gusto kasi ni Sara Duterte, magkapantay lang sila ni President Bongbong Marcos. O, di ba? Feeling presidente, kumakademand. Sabi pa ng netizen, correct me if I'm wrong, but as far as I know, this has always been done, even in the past, no matter who the president is. I don't remember ever hearing of a president having to face Congress to defend his or her budget. So tanong natin sa ating mga viewers, may naalala ba kayo, lalo na sa mga tulad kong senior citizens na lahat ng presidente na pagdaanan na, may naalala ba kayong kahit na isang presidente na sumipot sa budget deliberation ng Office of the President? Ako, kanina ko pa iniisip Parang wala naman akong nabalitaan mula kay GMA, kay Joseph Estrada, kay Ramos, kay GMA, kay Digong. Bakit ba hindi tanungin muna ni Sara Duterte yung tatay niya? Kung sumipot ang tatay niya kapag merong budget deliberation ang Office of the President. Parang ayaw lang kasi magpadaig ni Sara Duterte. Ang gusto niya, pantay sila ng kapangyarihan ng presidente natin. Kaya nga ngayon, di ba? Ang galawan ni Sara Duterte, feeling president siya. Which para sa akin, hindi po mangyayari. Well, I may be wrong, pero napakalakas ng feeling ko that Sara Duterte will not be president in 2028. Alam niyo ba, na after para ng September 21, hindi ba merong usap-usapan ng kudeta? Dahil magtitipon-tipon daw sila sa Gate 4 at doon daw pupunta yung mga malalaking tao at doon daw magkakaroon ng maraming babaliktad at susugod sa Malacanang para patalsikin si Bongbong Marcos sa pwesto niya. Hindi po nangyari yun. After pala nung September 21 yan, nagkaroon ulit ng meeting at pag-uusap na ikudeta si President Bongbong Marcos. Yan ay isinawalat ni General Browner. Sabi po sa balita, planong kudeta versus PBBM hindi nagtagumpay. Ibinunyag ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong opisyal ng AFP ang nagre-recruit ng mga young officers upang bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakasaad sa ulat ng Agence France Presse na sinabi ni Browner sa isang news forum
na maging siya ay nilapitan ng isang grupo ng mga retired military officers upang kumbinsihin na sumama sa kanilang hanay sa pag-aaklas sa gobyernong Marcos bunga ng umano'y malawakang katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Binanggit din ng AFP chief na agad niyang tinabla ang imbitasyon ng naturang grupo at iginiit sa kanila na determinado siyang pangalagaan at protektahan ang konstitusyon. Naganap ang recruitment activities ng mga anti-Marcos forces sa AFP matapos ang naganap na anti-corruption march noong September 21 na dinaluhan ng libo-libong katao na dismayado sa nabuking na multibilyong pisong flood control project scam na kinasasangkutan di umano ng ilang opisyal ng gobyerno lalo na sa Kongreso. So paanong mahihikayat ng mga opisyalis na to o ng mga retired military officers si General Browner kung ang dahilan nila kanilang pag-aaklas ay bunga ng umano'y malawakang katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sino ba ang nagsiwalat ng katiwalian o korupsyon dyan sa DPWH? Hindi ba si President Bongbong Marcos? Ang kulit naman ng mga taong ito. O sadyang hindi nyo naiintindihan? Si President Bongbong ang nagsiwalat ng katiwalian. Hindi po nanggaling sa kanya yung korupsyon, kung di siya ang nag-spill the beans. Tapos idadahilin nyo, kaya gusto nyong ikudita si President Bongbong Marcos ay dahil talamak na ang korupsyon sa gobyernong ito? Bakit? Sa gobyernong ito lang ba may korupsyon? Nung panahon ba ng idolo nyong si former President Duterte, walang korupsyon? Hindi ba siya mismo ang umamin? Sabi ni Digong na talamak ang korupsyon nung panahon niya, lalo na sa DPWH, pero wala siyang ginawa. Sinabi niya lang sa taong bayan na alam niyang may korupsyon sa DPWH, pero wala siyang ginawa. Hindi tulad ni President Bongbong Marcos. Nakita niya na sobra-sobra ang katiwalian at kahit sinasabi ng iba, dapat daw umpisa pa lang, isiniwalat na ni Bongbong Marcos yan. Dapat pagkaupo pa lang niya, nalaman niya na ang katiwalian. Lahat po tayo, alam natin na may katiwalian sa gobyerno. Kahit na tayo mga ordinaryong mga mamamayan, pagpunta ka lang sa mga liliit na opisina o ahensya ng gobyernong ito, may kukunin kang papeles, mag-a-apply ka ng ganito, hindi ba ang daming red tape? Hindi ba ang daming fixer? Hindi ba ang daming ganito? Kung gusto mong mapadali, magbayad ka ng ganito? Yun po, korupsyon na. So yan, mula sa baba, pataas yan. Alam po nating lahat yan. Pero inabot man ng 3 taon si President Bongbong Marcos, tumiming siya at sinabi niya, ito na ang tamang pagkakataon at isiniwalat na nga niya. Nagawa ba yan ni Digong o ng kahit na sinong presidenteng nagdaan? Wala po. So President Bongbong Marcos will go down in history na siya lang ang tanging presidenteng tumayo at kumalaban sa malalaking tao na may kinalaman sa korupsyon at hindi lang magtatapos yan sa DPWH. Kailangan po natin makiisa kay PBBM. Labanan ang korupsyon dahil tayo, lalo na yung mga susunod na henerasyon, yung ating mga anak, yung ating mga apo, sila ang makikinabang yan. This will be a long journey. It is going to be a difficult fight. Lalo na ang mga sangkot, mga kongresista, mga senador, kalaban man o kaalyado ni President Bongbong. Pero sinabi niya, wala siyang sasantuhin. So, supot na naman ang nangyaring planong kudita kay President Bongbong Marcos. Kaya naman pala itong si Chavit Singson ay may panawagan na naman kay President Bongbong Marcos. Hindi ba bago yung September 21 na nawagan itong si Chavit Singson sa mga military, sa mga estudyante, sa mga simbahan na magsama-sama na at mag-aklas na. Kailangan ng alisin o patalsikin si Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi sila nagtagumpay noong September 21. So, may bagong panawagan itong si Chavit Singson. Sabi niya, lalaki at lalaki ito. He should resign bago siya patalsikin ng taong bayan kagaya nung tatay niya. Dahil marami na
They are just silent. Marami na ang nagagalit na tao sa mga nangyayari dahil ito na ang pinakamalaki. Bakit na-tolerate for 3 years? So, yan ang sinasabi ko kanina eh. Bakit nagtagal ng 3 taon bago yan isiniwalat ni President Bongbong Marcos? Pero ang sagot dyan, inabot man ng 3 taon bago yan isiniwalat ni President Bongbong Marcos. Naghintay lang siya ng tamang panahon at ito na ang panahon na yon. Bakit hindi nasabi yan ni Chavit Singson kay former President Digong? Noong pa man, alam na ni Digong na talamak ang korupsyon sa kanyang gobyerno at wala naman tayong nakitang ginawa niya. Bakit hindi kumuda si Chavit Singson noon? Alam na ni Digong na may katiwalian sa DPWH. Wala siyang ginawa. Nanawagan ba si Chavit Singson na mag-resign si Digong? Bakit niya yun? Kukuda-kuda ka. Hindi kaya mo pinagre-resign si President Bongbong Marcos ay dahil may posibilidad na sumabit ka? Meron pang isa, si dating Defense Chief na nanawagan ng mass resignation sa gobyerno dahil sa matinding korupsyon. Si Norberto Gonzales, yan, dating Defense Chief yan, nanawagan ng mass resignation sa gobyerno dahilan matinding korupsyon. Bakit pa kailangan mag-mass resignation? Lilinisin na nga ni President Bongbong Marcos ang gobyerno sa korupsyon. Hindi po ganun kabilis. Hindi porke isiniwalat ni President Bongbong yung anomalyang yan, ano ba yan, a week or 2 ago? Ang gusto nyo mangyari? Merong kagad makulong? Hindi po ganun eh. Siyempre, kailangan pa ng masusing investigasyon. Tapos pag may nakitang talagang sila ay sangkot sa korupsyon, saka po dadalhin niya sa korte. Kaya dun sa mga taong nagmamadali, alam na natin kung sino yung mga yan, dahil gusto nilang ipalabas na wala namang mangyayari sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Dahil wala naman daw makukulong, wala naman daw maiimbestigahan, dahil paepal lang daw yan ni President Bongbong Marcos. Maghintay kayo. Nag-uumpisa pa lang po ang ICI. Kaya itong mga taong ito, yung mga retired generals na hinihikayat pa si Browner na mag-aklas, itong panawagan ni Chavit Singson na mag-resign na daw si President Bongbong Marcos, at ito naman si dating Defense Chief na si Norberto Gonzales, dapat daw mass resignation dahil daw sa katiwalian. Bakit hindi nyo masabi kung sino ang naglabas ng katiwalian? Si President Bongbong Marcos. Tapos kung makapag-demand kayo, mag-resign ka na, Bongbong. O kaya mass resignation dahil sa katiwalian. Bakit hindi na lang kayo sumuporta kay President Bongbong Marcos at ilabas ang inyong nalalaman kung sino-sino ang mga korap sa gobyerno? Nako, hindi kaya maubos lahat ng opisyalis natin? Pero kailangan po nating maghintay. Dadaan po yan sa proseso. Hindi po madadaan yan sa mass resignation o sa kudeta o sa pagpaparesign kay President Bongbong Marcos na siya mismong nagsiwalat ng katiwalian. Pero siyempre, itong mga taong ito, bibilogin na naman ang ulo ng mga Pilipino, isasaksak ng mga taong ito sa isipan ng mga Pinoy na ang problema ay nag-ugat kay President Bongbong Marcos kaya kailangan siyang ikudeta, kailangan siyang mag-resign, kailangan ng mass resignation. Hindi na po madaling utuin ang mga Pilipino. Mas naging aware po tayo sa nangyayari sa mundo ng politika. Kaya hindi po magtatagumpay ang mga taong ito. Pero bago po ako magpaalam, meron po akong gustong basahin sa inyo na nabasa ko sa page ng Bagong Pilipinas Chronicle sa Facebook. Sabi po dito, 3 taon ng pilit pinapabagsak. Ngunit sa kabila ng planong kudeta, pagbabanta sa buhay, fake news, panghaharas, persecution at walang tigil na pambabash, nananatiling matatag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil hindi siya nag-iisa. Dahil nasa likod niya ang taong bayan na patuloy na naniniwala, nagtitiwala at sumusuporta. Hindi kayang talunin ng kasinungalingan ang katotohanan. Hindi kayang sirain ng paninira ang malasakit. Hindi kayang igupo ng mga kalaban ang pusong nagmamahal sa bayan. PBBM, kasama mo ang sambayanan.
At habang may Pilipinong naniniwala sa pagbabago, hindi ka magigiba. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay si President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you sa part 2 po ng video ito. Diyos ti Agnina.